Sir Jericho, good afternoon Opo. po sa inyo, sir. Opo. Sir, ilang years na po ba kayo kasal ng inyong misis? 35 years po. Yeah. Ilang taon na po ba kayo, sir? 51 po. Si misis, ilang taon na po? 43 po. Tapos, sir, 6 yung anak ninyo. Ilang taon na, sir, yung panganay ninyo? 25 po. Yung bunso, sir? 7 lang po. So, kailan po ba, sir, na umalis si misis nyo tsaka hindi na siya, sir, bumalik sa inyo, sir? No, patatlong buwan na po ngayon. Nagsabi ba siya, sir, kung anong reason niya bakit umalis siya tapos hindi siya bumalik? Wala naman? Ang sabi po pupunta dun sa mama niya. Tapos, naramdaman ko na pong may ka-video call siya na laging taga doon. Yan po pala, bilas ko po na hiniwalayan ng kapatid niya. Tapos siya ang sumalo. Ang asawa ko po. Okay, so saang probinsya nga to siya, sir, pumunta si misis? Cagayan de Oro. Ayan, sir, may mga ebidensya naman kayo, sir, nga kasama to ni misis nyo, yung kabit niya. Lalaki. Oo, yung lalaki. Opo. Ano po pangalan, sir, ng lalaki? Loloy Hugnak po ang nakalagay sa sa pangalan niya. Sir Jericho, ano po ba yung trabaho niyo, sir? Welder po, nagtitinda ng baboy, kahit ano po. Okay. Ma'am Annalyn, ano po ba nangyari? Bakit nyo lang bigla iniwan itong si Sir Jericho tsaka yung mga anak nyo tsaka binlock mo pa sila? Actually, wala po akong cellphone. Nagpadala po ako sa anak. Binenta ko po yung cellphone ko ng 2,000, ma'am. So sabi nyo, binenta nyo. Pero ma'am, nung July ka pa, ma'am, na umalis sa inyo. Ngayon, ma'am, September na. Hindi ka na nagparamdam sa kanila. Like, sa isang normal na nanay at asawa na minamahal yung pamilya niya, syempre magko-worried ka sa inyong husband, sa anak nyo. Pero ikaw, ma'am, mga almost 2 to 3 months na, wala ka mamalang paki sa kanila. So may kabit ka, ma'am. Hindi po, sir. Ano po, nung dumating po ako sa magulang ko, nagkwento po ako ng problema po namin ng mag-asawa po. Ayun po, sabi ng mama ko, sige, magpalamig ka na muna kasi yan po ang ugali po niyan. So, bali yung pagpalamig ninyo, mamabutin talaga ng 2 to 3 months. Tapos, may picture pa kayo ng isang lalaki na si Loloy Hugnak. Kasama po ba siya sa pagpalamig ninyo, ma'am? Hindi naman po kasi mag-asawa yan sila ng ate ko. Nandito po ako sa mama ko at sa mga kapatid ko po kasi tumulong ako sa kuya ko kasi wala naman po akong trabaho. Pero ma'am, nakitaan po kayo, ma'am, may litrato kayo, ma'am, na kasama mo pa tong si Loloy Hugnak. May pakbay-akbay pa. So, ano po yun, ma'am? Sir, yan po, sir. Marami po kami yan. Mga naligo kami yan ng dagat, sir. Tapos, kasama ko po yung ate ko. Gusto ko po kung makausap niyo po ang ate ko, mga kapatid ko po, para, kasi yan po siya. Kahit sa TikTok po, comment po siya. Diyan pa lang po, inanuhan na po niya ako na ganyan po, may lalaki nga po ako dito daw po. Anong balita? Anong balita, di ba? Anong sinabi mo? Lumayas na ako, umuwi na ako sa pamilya ko, kaya baka mapatay mo ako. Umiyak ako sa harapan mo. Sinabi ko, ang mga anak ko, baka gusto mo ibigay na lang sa akin kahit yung 2. Anong sinabi mo? Anong ipapakain mo sa mga anak ko? Sabi niya, di ba? Sabi ko, uwi na ako sa pamilya ko kaysa mapatay mo ako. Hindi ka nakikinig pa. Binubugbog mo. Bakit nagsabi ba akong papatayin kita? Paulit-ulit. Nakita mo lang pirilay na ang kasinungalingan mo. Wag na kung wag na, pero wag yung kasinungalingan, wag yung kahambugan. Hindi sinungaling yan. Alam, padalang ka ng anak mo na anak mo na magka-video call mo, lalaki mo. Nagtitiis ako dahil ka pa nga pag-alis mo. Kwento ka ng kwento dyan, ikaw nagtatrabaho. Tingnan mo ang pako ngayon. Halos mapuputol na. Ikaw nagtatrabaho. Kanino tayo naghanap buhay? Mama Annalyn, ano po ba yung trabaho ninyo? Diyan po sa kantin po, sa lugawan po. Usually kasi yung mga nanay nga lumalapit dito sa amin nga gusto talaga na kasama yung anak. Pero sa inyo kasing case, medyo kakaiba kayo. Yung tipo na 2 months na, hindi ka na magpaparamdam sa mga anak nyo at saka sa husband nyo. So may kakaiba. Ngayon, Mama Annalyn, ganito lang masabi namin. Kung sakali, ma'am, mapatunayan na may kabit ka, kasi kasal po kayo ni Sir Jericho, makakasuhan ka talaga, ma'am, ng adultery. Ngayon yung adultery, ma'am, makukulong ka niyan siguro aabot ng 6 years, depende po sa gravity ng offense. So, pag napahiya pa, ma'am, yung mga anak ninyo, yung pamilya nyo sa pinanggagawa mong adulterous na conduct, makasuhan ka din, ma'am, ng vowsy, ikaw mismo, ma'am. Kasi yung mga victim dito, yung mga anak mo naman. Ma'am Annalyn, dito po yung anak nyo, yung 16 years old. So, kausapin po kayo. Sige. Ma, inintay kita eh. Sabi mo, babalik ka kasi.
Ayoko naman umabot dito Alam mo naman yan. Sinasaktan ako ng papa niya. Sobrang tapos ko na. Sinasabihan niya ako na patayin niya ako. Ma, di ba sabi ko sa'yo, hanggat nandito ako, wala namang makakasakit sa'yo. Alam mo naman yun, Be. Sinasaktan din kayo niya. Nagdadamay kayo. Nagdadamay kayo, di ba, anak? Kaya sinadya ko na umalis na lang. Ma, hindi naman mapapabuti lahat kung isusolusyon mo aalis ka. Paano tuloy kami? Ako tuloy huminto ako para lang makaano sa mga kapatid ko. Mama. Tinanong pa kita kung mag-aaral ka. Anong sinabi mo? Mama, sige. Magpalamig ka na muna, ma. Hindi mo inisip yun. Inuna kita kaysa sa kapakanan ko. Mahal ko kayo, anak. Hindi ako makatulog sa gabi. Pinili ko na walang cellphone dahil malay dyan yung papa mo. Ma, di ka makatulog sa gabi, ma. Ako na nga yung nagkukusang eh. Ako na yung nakikipag-usap sa inyo. Pati kay Tito Tata. Nagbigay ako na dyan. Sabi ko, hindi ako kalimutan lahat eh. Makipag-usap ka lang sa akin. Ngayon, ma'am, ang tanong ko sa inyo, ma'am. For the sake of your children, ma'am, uuwi ka ba? Or ano yung gusto mo mangyari dito, ma'am? Kung ako po, gusto ko na lang dito ako sa pamilya ko po. Tapos yung mga anak ko dito po sa akin. Yung mami nyo, ayaw niya bumalik dito sa pamilya ng daddy mo. Ano po yung masabi mo dyan? Okay lang po. Pero ayoko din po dun sa side niya kasi binagbantaan na po kami ng kapatid niya. Sinabi ko rin po yun sa kanya pero mas pinanigan niya po yung kapatid niya. May record po kami na sinabi na binantaan po kami. Pag once po pumunta kami, papatayin po kami. Tapos pinagmumura po ako. May recording ka yun, ma'am? Opo, nasa cellphone po ng papa ko. Kasi nandito po ako nakatira sa kapatid ko at sa mama ko po. Kaya na sinabi ko sa mama ko, ma, dito na lang ako magtatrabaho ng kunin ko yung mga anak ko. Sabi ng mama ko, sige, paalam sa asawa mo kung papayagan. Pero ang ginawa ko niyan, ayaw po kami pakausap. Ang by the way, ma'am, sinasaktan ba kayo ng tatay niyo or pati yung si mami niyo or hindi naman? Yung mama ko po, talaga. Sinasaktan ni daddy niyo? Opo. Ang ganito kasi yan. So, since yun nga, nakuha din namin pahayag ng anak ngayong si Sir Jericho, sinasaktan din ito yung wife, mali din yon. Kasi hindi talaga pwede manakit kasi pag sakta mo yung asawa mo, mababawsi ka din. So, dalawa po kayo kasi ma'am dito, ma'am may kasalanan. Kung si Sir man may kasalanan siya kasi sinasaktan ka niya, so vowsy yan. That's physical violence. Ngayon ikaw naman ma'am, ay nga sabi ko, pag mapatunayan talaga may kabit ka dyan, tsaka may ginagawa kayo dyan na hindi dapat ninyo gagawin, so makakasuhan ka din ng adultery dyan. Ngayon ma'am, ito na ma'am, for the sake sa inyong pamilya, kasi ito yung anak ninyo, kaya lumapit ka sa dito ma'am para mag-plead sana nga mabuo yung pamilya ninyo kasi ayaw nila mag-ano. So ano po ba yung plan nyo ma'am? Gusto ko po dito na lang. Kung gusto lang papa niya po, yun, pupunta na lang niya kami dito, sir. Ayaw ko na po talaga. Ayaw ko na po kasi talaga dyan makisama, sir. Ay, hindi po. Sabi niya po talaga, kahit anong mangyari, hindi niya na daw po ihiwalayan si Loloy Hugnap. Yan po ang sinabi niya. Okay. Kasi, ano na po yan, 5 buwan na yan na laging magkakulmit. Binasag ko nga po, sa totoo lang yung cellphone yan dahil halos magdamagan ng magka-video call, pati sa CR magka-video call. Bago po siya pumunta dyan, marami pa akong ebidensya sa kanya. Okay. Ma'am, totoo pa ba ito nga may ka-video call si mami niyo? Opo. Itong Lolong Hugnot. Opo. So, parang ito yung boyfriend niya. Opo. Ma'am Annalyn, ma'am. Naku, ma'am, dalawa na nagsabi, pati anak yung nagsabi, ma'am, nga may kabit ka dyan. Ma'am Annalyn, ito lang masabi ko, ma'am. Kasal po kayo ni Sir Jericho, 6 yung anak ninyo, may pamilya kayo. Ma'am, mahiya ka naman sana, ma'am. 43 years old ka na, tapos ngayon ka pa mamangangabi kung kailan ka tumanda, ma'am. 'Di ba? So, sana ma'am, have some self-respect and dignity din sa sarili mo at sa pamilya. Especially, ma'am, sa mga anak niyo, may mga babae pa naman kayong anak. Sa tagal po ng panahon nga nagkasama kami nga, sir. Ganon din kita nalaginan po, sir. Ma'am, naintindihan namin, inamin naman ng inyong mga anak nga nga sinasaktan po kayo ni Sir Jericho. Pero ma'am, hindi niyo pa rin dapat, ma'am, inabandon na itong mga anak ninyo. Yung dapat yung ginawa, ma'am, hindi kayo nang lalalaki kasi it will never make something right when you do something wrong. Ang dapat mong ginawa, ma'am, lumapit ka sa PNP or sa inyong barangay nyo, kumuha kang protection order. Idaan natin, ma'am, sa tamang proseso dito, ma'am. Mag-file ka ng vowsy laban kay Sir Jericho. Dapat yung ginawa mo. Pero yung ginawa mo, ma'am, nga lumayo ka o mabandon ka, tapos nang lalalaki ka pa dyan, ma'am. Naku, maling-mali talaga dyan, ma'am. May kaso ka ding adultery. Ngayon,
andito ngayon yung mga anak nyo, medyo complicated ma'am yung situation ninyo. Kasi ma'am, gusto ng mga anak mo nga magkabuo kayo. Pero ngunit nga sinasaktan kayo sa Jericho at saka ikaw ayaw mo na din. So, gusto mo pa na yung custody ng anak para sa iyo dyan. Ang tanong, may kapasidad ka ba na buhayin sila? Tinithreat nga sila ng pamilya mo nga patayin daw sila pag pumunta sila dyan, di ba? Hindi po pinagtapin niya yung mga kapatid ko, sir, kasi pumunta ma'am, ganito, ma'am, saan ka maniniwala? Sa anak mo ba mismo, ma'am, o kung sa mga kapatid mo? Yung anak mo na nga mismo nagsabi dito nga pag sinabihan sila ng mga uncle nila, yung mga kapatid mo, na pag pumunta sila dyan, papatayin sila. Naintindihan mo ba yung na-instill na fear sa kanila tsaka trauma? Kaya nga, andito na sa tatay nila. Kasi kahit pa si tatay nila, anak pa rin sila. So, inaalagaan sila, pero protektahan sila. So, dito ma'am, kung i-weigh natin yung things, ma'am, mali yung ginawa mo, inangabit ka na, tapos pinapakinggan mo pa yung mga kapatid mo kaysa dito sa mga anak ninyo mo. So, saan nyo ba gusto, ma'am? Sa kay mami nyo, kung sa kay tatay nyo na lang? Kung sakali nga hindi na sila magkabalikan? Kay papa na lang. Gusto kitang kunin na ayaw na si Panak. Ayaw na papag-usapin kita na. Usap naman kami, kaya lang sabi ng kapatid mo, pinagbantaan niya si ate. Pag pumunta kami dyan, sasampalin niya si ate. Tapos mama, pag tumatawag naman kami, di mo sinasagot. Kasi wala kasi sa anak ako ng trabaho, palipat-lipat ako kasi nga inaano niyo ako na may kabit ako nagsasama naman sila ate yung sinasabi ninyo. Good afternoon po sa inyo, Ma'am Lovejoy. Ano po ba yung situation dyan? Bakit andyan ngayon yung si kapatid niyo, si Ma'am Annalyn? Sir, ganito po kasi na nung nasa Manila pa po siya, tumatawag po siya sa nanay namin, umiiyak dahil daw binubugbog daw po siya nitong asawa niya. Which is kami po, as kami, hindi po kami masyadong naniniwala dahil palagi po yan na nangingiskam sa amin na kesyo sinasaktan siya. Gumagawa pa nga po yan ng pasa-pasa sa katawan para po maniwala kami. And then po, nung umuwi po siya, doon po yan dumiretso sa lalaki, hindi po sa nanay namin. Ngayon po, dahil sa sabi niya po na binubugbog siya, sinasaktan siya, syempre kami as kapatid, magagalit kami. Kaya po yung kapatid namin na isang lalaki nakapagbanta po dahil sa sobrang sumbong niya na sinasaktan siya, binubugbog siya, tinaga siya. Kaya po nagalit yung kapatid namin. Pero po, kung hindi po siya nagsusumbong ng ganyan, is hindi po masasabi ng kapatid namin yon. Okay. So ngayon, Ganun ma'am, po. wala siya din sa inyo, ma'am, wala siya sa nanay inyo, sumama siya dun sa lalaki, sa kay Loloy Hugna. Yes. Okay. Yes. Ayan. 100% po na naandun siya. Mula nang umuwi siya, hindi siya tumira sa nanay ka namin kahit isang araw. Doon siya dumiretso. Nagsundo sa kanya sa pier yung lalaki, hindi po yung nanay namin. We suggest, sir, ituloy mo na yung kaso nga adultery, sir, laban dito sa asawa ninyo at saka sa kanyang kabit na si Loloy Hugnak. Kasi, sir, hindi naman in the first place pala umuwi sa nanay nila Dali lang naman sanang kausap. Pero pag ayaw na po nila, susundin ko po yung tamang kaparusahan ng nasa batas. Tutulungan po kayo, sir, ng wanted sa radio program, sir, para may sampa, sir, yung kaso laban dito, sir, kay Annalyn, sir. Hindi lang, sir, adultery, pati vowsy, sir, kasi mga anak ninyo, sir, no, may emotional anguish, ang masama yung loob nila. So, pwede natin yung makasuhan to, sir, ng vowsy, si Annalyn. Tapos, sir, ayun nga, sir, may testigo dito mismo, yung kapatid mismo ni Annalyn na si Lovejoy. Opo. Okay, salamat, sir, sa tiwala, sir. May last ka pa bang mensahe dito kay Annalyn, sir? Wala na po kasi talagang yun ang pinili niya. Ay, ako naman po, mapagpaubaya ako kung yun ang gusto niya. Uy ka na mo, miss ka na namin mo. Pinagbantaan mo daw sila. Nagtatanong yung mga bata dito kung kaya nyo ba, Ma'am Annalyn, na umuwi muna dito sa Manila upang makausap po ang inyong asawa, pati na rin po itong mga bata. Ma'am Kaya Annalyn. naman po, ma'am, pero gusto ko po wala din pong mangyari sa akin, ma'am. I-make sure naman namin, Ma'am, na walang mangyayari sa iyo. Willing po ako umuwi dyan, sir, para mapag-usapan, para pumano kung saan yung mga bata po kukunin ko po. Okay. Sige. Dahil dyan, ma'am, sige po, mag-coordinate po sa inyo, ma'am, para ma-facilitate yung pag-uwi nyo dito sa Manila. And then, ma-meet kayo ng pamilya nyo, pag-usapan ninyo maigi. So, sana, mag-okay. No? Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Annalyn.